Magandang umaga po mga ka-farmers. Bali ito na po yung ating ginamot na inahin na nagka-mastitis. Matatandaan niyo po, ginamot ko po itong inahin kasi nakita ko po na nagsusuka at nagdudumi itong mga biik noong day 5 yata or 6. So bali ito na po ang resulta. Magaling na po sila. Yan, kaya lang medyo naapektuhan po yung kanilang katawan kaya medyo maliliit po at mga payat dahil hindi pa sila masyadong nakaka-recover. Dahil kasabay po ng pagkakaroon ng mastitis ng inahin, atin pong binawasan ang kanyang pakain kasi doon po nakakakuha ng mastitis. Kapag ka po kasi nasobrahan ng pakain ito at na dumami ang produce ng gatas, tapos po ang mga biig ay mahina dumede, ay doon po nakukuha ang mastitis na papanis po sa dede ng inahin, kaya po nagkakaroon ng mastitis. Bukod po doon sa infection sa infection sa sa dede, sa matres, kaya po nagkakaroon ng mastitis ay dahil po na-over po ang produce ng gatas at hindi naman po nadedede ng mga biik. Kaya ang ginagawa na lamang po natin diyan ay ngayon po ay dahan-dahan po natin dinadagdagan uli ang pakain ngayong magaling na po ang inahin at ang mga biik. Hindi po natin pwedeng biglain ang pakain dahil baka mag-overproduce na naman po ang gatas. So pagka po sa pagtatain na ganyan, napakahalaga pong malaman natin, lalo na po sa mga baguhan. Kasi doon po sa mga eksperto na hindi na po sila, alam na po nila to dahil karanasan na po nila. Ang baboy po kapag ka nagtatae, ito po ay hindi po basta-basta dehydrate. So napakahalaga po ng baboy kapag ka nagtatae, huwag po natin kakalimutan maglagay po ng tubig na may electrolyte. Yan. Tubig na may electrolyte. Pero kung mapapansin niyo po, bakit po may kulay yan, medyo may kulay puti. So yan po ay sinamahan ko na. Dahil nga po sabi ko sa inyo, mahirap po ang gatas ng inahin dahil po kinokontrol natin ang pakain. Nasamahan ko po sinusuportahan ko po ng poster milk. Ako po ay bumili ng poster milk para po at least yan ay hindi ko na po ipapakita kasi minsan po ay bawal palang ipakita. Doon na lang po sa comment. Nasamahan po natin ng poster milk. Yan. Tapos, syempre, napakahalaga po na tinuturuan na po agad natin yan, ng pagkain. Kasi ang baboy po, sa pagka humihina po ang gatas or di kaya ay madami ang mga biik, yan, at medyo nagkukulang sa gatas ang inahin, nagugutom, yan po ay mabilis matuto kumain. Kaya kinakailangan may nakaredy na po agad tayo dito ang pakain sa kanila. So napakahalaga po napakahalaga po ang kaalaman na ito kasi marami po lalo na sa mga baboy na mga gantong kaliliit pa lamang ay nawawalan po ng buhay dahil po sa pagtatae. Nakakayari po doon ay itong nade-dehydrate. So pasensya na po, medyo nililimitahan ko ang salita ko kasi may mga word po tayo na babanggit na bawal po. Kaya pagka may nabawal natin ay nare-restrict po yung ating nasasayang yung video natin. So ganun po. Pagka na-dehydrate po ang ating baboy, ang mangyayari po doon, yun na po yun. Yun po yung bawal sabihin. So ganun lang po, napakahalaga po ng electrolyte sa katawan ng mga biik natin kahit po sa mga malalakan na natin. So, pagdami ng biik, pag-unti ng gatas ng inahin, pagbilis kumain ng ating mga biik. Marunong na po yan. Yun lamang po, sana po ay huwag niyo pong kalimutan maglagay ng electrolyte. Siyempre, kung meron po kayo magbilhan ng poster milk ay mas maganda po para masuportahan po yung yung kailangan ng katawan ng ating mga biik. Yun lamang po, maraming salamat po sa ating lahat.